Unang-una, no, just to make it very, very clear again, no, nag-usap kami ni Ombudsman Boying kagabi nung binabas ng mga diskaya yung kanilang desisyon na hindi sila magko-cooperate. Well, sabi nga ni Ombudsman Boying, tignan natin, no, sa mga susunod na linggo, kasi yung unang kaso na final natin kasama ang mga diskaya, ready na yon, magiging ready na yon for filing sa Sandigan Bayan. At alam niyo naman, non-bailable yung mga kaso doon. So, malapit na ang malapit nang magkaharap-harapan talaga dito. At tingin ko, linggo na lang siguro ang bibilangin at malapit nang ma-file ng Ombudsman. Yun ang sinabi sa akin ni Ombudsman Boy. No? At ikalawa, no, today, umpisa na namin ang pag-iimbestiga sa CLTG Corporation. No? At yung links nito sa Diskaya Company simula 2016. No? Dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon hearing, I think nung una o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing, na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. So yun ang inutos sa akin at napag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin natin. No, walang sisinuhin dito, walang sasantuhin dito. Lahat ng tatamaan ng ebidensya, tatamaan at kailangan managot. Ganun lang kasimple yun. No, it doesn't matter kung sino yan. No? Dating administrasyon ngayon, it doesn't matter. Yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo natin. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Lahat ng dapat managot, pananagutin natin. Sir, sa meeting kanina, what will be the role ng DPWH sa restitution nga na binabalak na gawin ng ICI? Lahat ng mga documentary evidence na kakailanganin ng iba't ibang ahensya, ibibigay ng DPWH. No? Ang importante dito, at mamaya, I'm sure magbibigay ng statement ang ICI, napakaganda ng aming meeting, at meron na tayong klarong paraan at klarong path para maibalik ang pera ng mga kababayan natin. So, yun ang bibilisan natin ngayon sa mga susunod na linggo. Sir, doon sa CLTG Corporation, ano yung mga projects na titingnan natin? Magkano at saan sa mga lugar? Titignan natin lahat ng mga proyekto na involve ang Diskaya na may involvement dun sa CLTG Corporation na sinasabing konektado kay Senator Bongo. Sir, may mga balita po before na parang sinisira or tinatago na daw yung mga, you remember that, no? At least in the role of DPWH for this asset recovery. Na-preserve na natin yung mga dokumentong yan. So si Yusek Ato Bisnar na-preserve na yung mga dokumentong yan. At in fact, matutuwa yung media dahil sa mga susunod na araw, susunod na linggo, i-launch na yung transparency portal na nandyan lahat ng mga proyekto mula 2016 hanggang 2025. Kumpleto na yung mga dokumento. Sabi niyo sa kanina, wala nang possibility na yung Diskaya Corporation maging state business. Hindi ko sinabi yun. Wala akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko, kung ayaw nila mag-cooperate, decision nila yun. Pero hahabulin sila ng ombudsman to the full extent of the law. And lahat ng kailangan ng ombudsman mula 2016 hanggang 2025 na kontrata ng mga Diskaya, ipoprovide natin sa ombudsman at lahat ng kanilang kailangan, ibibigay natin sa kanila. Sir, will we conduct inspections dun sa projects ng CLTG? Yes, of course. No? Pagka na-identify na natin yan, definitely magko-conduct tayo ng mga inspection. Ang importante ngayon, i-identify natin ano yung mga proyektong yun. No, yun ang pinag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin na natin starting today. Kagabi kami nag-usap, gagawin na natin. Dahil nga lumabas na itong sinabi ni Ombudsman kagabi na may possible na pinoprotektahan ng mga Diskaya. Pero walang preliminary date na kayo kung kailan yung CLTG? Hindi ko clearly yan. Nung 2016 onwards yan. So yun sa case sa Ombudsman, yung information if they file the indictment already sa Sandigan Bayan. I'm sure we timetable to use that. When yung first complaint nyo, ang issue? Ang sabi sa akin ni Ombudsman Boying, yan ang uunahin niya at malapit na yan dahil nga
Kailan ba namin final? September. Mid-September. Second week. Mid-September namin final yan. So, ano na yan, no? Umaandar na yan. Yan ang unang-unang ipa-file. Thank you. Sir, last one. Sige. Sabi niyo sa CLTG, iimbestigahan siya dahil nga sa advice din ni Ombudsman Yes. Remulla. Pero sa inyo as DPWH, wala ba kayong nakikita na from the very start na red flag talaga ng CLTG? Titignan natin, kaya nga, titignan natin ngayon, no? Base sa siniwagat ni Ombudsman Boying kagabi, titignan natin yan ngayon. No? At babalikan natin ang mga kontrata na sinabi na mismo ng mga diskaya, lumaki sila starting 2016. So, doon tayo magsisimula onwards. Sir, itong assets recovery, ano ba yung initial preliminary tally ng how much assets are we talking about? Siguro hintayin natin ang ICI na mag-announce na. They will announce it. Hintayin natin sila. Ongoing pa naman yung meeting. Pero very clear na yung direksyon. Sa uulit-ulitin ko, sabi ng Pangulo, kailangan mabilis natin maibalik ang pera ng taong bayan. At dahil sa meeting na ito na pinatawag ng ICI, very clear na yung direksyon. At tingin ko, klaro na rin na meron tayong mabilis na mga makukuha siguro in the next couple of weeks.